Mayor Vico Soto may kinumpirma? Yan ang pag-usapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan ay humiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel, pakilike and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, last Monday sa oath ng butihing Mayor Vico Soto ay may kinumpirma ito kung saan ayon dito ay hindi na daw di umano siya or hindi na siya tatakbo by 2028 national election. Kung kaya marami ang tila nalungkot na taga-suporta nito sa patungkol nga po sa kinumpirma nito. So tara, ating pakinggan ang butihing Mayor. Nasabi, pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga, pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin para na rin sa aking proteksyon at sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng pangampanya kasi baka sabihin political motive, baka sabihin siyempre pagka political season mahirap magsalita kasi sabihin political lang yan. Ngayon wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Hindi nyo masasabihan na may bahid ng politika. At yung hindi ko masabi nung campaign period, na ngayon pwede ko na pong sabihin. So yun nga mga kaparokya, kinumpirma na nga ng butihing mayor ang hindi niya pagtakbo sa politika by 2028 at sobrang nakakalungkot nga po ito mga kaparokya at for sure mas malulungkot po dito ay ang mga Pasigueño. Knowing naman po mga kaparokya na may isang salita ang anak ni Bossing Vic Soto at Miss Connie Reyes. Talagang pinapatunayan lang nito na hindi kailangan umakyat sa mataas na posisyon ang isang politiko. Kumbaga, yan ang mindset ng isang politikong may sariling paninindigan at paniniwala. Ito talaga ang politician na hindi trapo, yung hindi sakim sa kapangyarihan at posisyon. Ang galing ng ginawa niya nung last election mga kaparokya kahit na todo ang paninira ng katunggalin nito ay mas minabuti niyang tumahimik para hindi sabihin na mumulitika. Grabe ang revelation ng butihing mayor sa mga kalaban niya. Bilyon-bilyon pala ang utang sa lokal at nasyonal na pamahalaan. Tapos kung makapamudmud ng ayuda sa mga Pasigueño, akala mo walang pagkakautang. Grabe ang babala ni Mayor Vico Soto sa mga kalaban nito. Pero in fairness mga kaparokya, kahit galit siya ay disente pa din pakinggan. Sa mga naninira, nagsabotahe ay nakuha pa nitong makipag-usap. Yan ang edukadong tao, hindi basta emosyon ang nananaig. Anyways, nakakalungkot mang isipin na hindi na ito tatakbo sa next national election. Para sa akin ay mabuti na din ito dahil makakapagpahinga siya, makapag-isip at magagawa niya yung mga bagay na hindi niya nagawa nung ordinaryong anak lang siya ng mga sikat na artista. At for sure, hindi siya hihinto dahil ayon sa kanya sa mga interview niya ay tila magfo-focus siya sa pag-build ng young good leader. Marami daw di umanong leader na magagaling kaso hindi po nakikilala. At baka after next couple of years mga kaparokya ay magkaroon na siya ng titulong attorneys. Siguro naman ipupurso niya yan dahil yan naman po talaga ang gusto niyang gawin sa buhay, ang magturo at maging abogado. Pero para sa akin mga parokya, bagay sa kanya either DILG or MMDA secretary dahil sa husay nito sa paggugobyerno. Kayo mga parokya, ano sa palagay nyo ang bagay kay Mayor Vico Soto after his term as city mayor ng lungsod po ng Pasig? Paki-comment naman po sa comment section ang sa suggestion or opinion nyo patungkol po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya, magsiingat po tayo palagi dahil naulan, magdala po tayo ng payong pananggalang sa buhos ng ulan at makaiwas po tayo sa sakit. So again, thank you and God bless.